Alam niyo ba mga kababayan, pwede daw makulong itong si Congresswoman Stella Kimbo. Ayon kay Congressman Pantaleon Alvarez, dahil nga sa pag-amin nitong nagkaroon ng falsification of legislative documents. Ang parusa nga daw po dyan ay pagkakakulong at may kasamang multa. Paktay po tayo dyan. Makukulong na ho siya. Para kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, pwedeng makulong si Kimbo dahil sa umano'y falsification of legislative documents. Kasi ang blanks po are in the special provisions. Kaya ang kinailangan pong gawin ng technical secretariat is to put in the correct, is to report the correct number as they had done. Oh, yan po Siya na ho nagsabi niya na may blank item nga. Tapos, yung mga technical finance na sila daw ang maglalagay. Inutusan daw itong technical finance ng House of Representative at itong Senate. O alam na natin. Biggest money heist. Ganito inilarawan ni dating Executive Secretary at Senatorial candidate Vic Rodriguez ang 6.3 trillion peso national budget. Sa gitna ng kontrobersya sa mga blankong alokasyon sa bicameral budget report, naghain ng petition for certiorari and prohibition si Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab at 6 na iba pa sa Korte Suprema para isantabi at ipawalang bisa ang budget. Maraming salamat dito sa dalawang taong ito na si Congressman Isid Ungab at si Attorney Vic Rodriguez dahil sa pag-expose nila dito sa maling budget na to na merong insertion ng mga blanco na pwedeng maging korupsyon. Ito nga, para maparusahan din itong mga taong ito kung sino yung mga gumawa nito, kung sino naglagay ng mga amount doon sa mga blankong item. Saad sa petisyon ang permadong BICAM report kahit may mga blankong alokasyon. Kasabwat nila ang mga mambabatas na hindi tumutol sa pagpasa ng report ng Bicameral Conference Committee na nag-reconcile ng budget bills ng Senado at Kamara. Paliwanag ni House Appropriations Committee Acting Chairperson at Marikina Representative Stella Kimbo, BICAM report lang ang may blanco at hindi ang... O yan ho Sinabi ho ng reporter ho yan na yun nga, at siya rin nagsabi niya na narinig niyo man nung umpisa na merong ang blanco dito sa BICAM report at ginawa lang ito ng mga technical finance ng House at saka Senate. Alam niyo yan. Enrolled bill na isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila naman po ay malayang gawin niyaan, pero kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Kasi merong main tables, kasi ang blanks po are in the special provisions. Doon po nangyari yun. Kaya ang kinailangan pong gawin ng technical secretariat is to put in the correct, is to report the correct number as they had done. So, yan yun naglagay yung kanilang technical secretariat daw. Alam niyo na ho. At alam din nila na blanco. Alam niya na blanco talaga yon. Yan po Nagpre-prepare po ay ang Senate technical staff ng Committee on Finance. Dagdag niya, parte ng probisyon ng report ang posibilidad ng corrections tulad ng adjustments at typographical error. Sabi naman ni Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, bagay na destabilisasyon sa Administrasyong Marcos ang petisyon sa Korte Suprema. Bagamat paano naging destabilisasyon yun? Itong pinagsasabi na itong tabatsoy na to sobra-sobra. Hindi naman, wala naman doon sa alignment. Ang pinag-uusapan dito, bakit yung BICAM report ay nagkaroon ng blanco? Yun ang tanong doon. Mga blanco na pwede nilang baguhin at mag-insert kung magkano ang pwede nilang kupitin. Yun lang ho yun. Ikaw talaga, tabatsoy kayo, pananggulo ka lang
Nanindigan sila Lanao del Sur Representative Zia Adyong na dumaan sa mabusising debate ang budget. May karapatan ang mga naghain na questionin ito. It's up to the court whether their filing of certiorari have value of validity or they have or that would depend on the court on how they would appreciate. Pero ayon sa mga mambabatas ng Makabayan Bloc, may irregularidad sa proseso. Hindi po matuturing na typographical error, yung paglalagay ng exact amount. Ngayon, yung Ayan po Sila na ho nagsabi dyan. Sila ho nag-ingay niya, Makabayan, na hindi daw maituturing na typographical error yun. Dahil blanco nga yun Paano magiging typographical error yun? Maglalagay ka lang ng mga andun, ng mga amount kung magkano. Wala naman nakalagay doon, di ba? Wala naman babaguhin dahil blanco nga. Pinagluloko tayo ng mga to Kala nila maluloko tayo di ba? Buti naman nagising na tong dalawang to. In the blanks na yan, di natin alam kung saan nangyari yan. Para kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, pwedeng makulong si Kimbo dahil sa umano'y falsification of legislative documents. Una nang nanindigan ang Pangulo na walang blankong item sa General Appropriations Act dahil labag ito sa batas. Ang lagi nang sinasabi ay yung GAA na walang blanco. Talagang walang blanco yun dahil na fill upan yun di ba? Ang pinag-uusapan ho dito yung yung BICAM report. Bangag na bangag talaga to Sagutin mo yun. Para malaman mo, ano ba pinagsasabi nila? Ano ba yung pinagsasabi ng mga tauhan mo sa'yo? Gising ka ba? Gumising ka nga, bangag. Si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, at si Congressman Ungab, kahapon ito kahapon, here we go. Alright, so tignan natin. Okay, naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na isang tabi o ipawalang bisa nga itong illegal, kriminal at unconstitutional na 2025 budget. So, nag-file sila ng case dito, sabi ni Atty. Vic, ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Okay? Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanco na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi. Ayan ang final nila. Teka, natin. Alright? So ayan mga palangga, ang nag-file, basahin natin. Tignan natin dito. Okay, Victor D. Rodriguez, Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Benito Ching Jr., Redemberto R. Villanueva, Roseller S. de la Peña, ayan ang pangalan. Alright, versus, ayan, kasi itong petition for certiorari, ito ay pinafile ito sa katulad ng House of Representatives. Okay, as represented. Representatives daw. Mga representatives dyan. Umanda na ho kayo. By Speaker Ferdinand Martin Romualdez, aka Tambaluslos, Senate of the Philippines, as represented by Senate President Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay? Kasi siya yung Executive Secretary, siya ang taga-cover up ni Bangag. So ayan, pinakita dyan yung mga line items na pinag-uusapan natin for 2 weeks na dapat hindi ito mawawala sa pag-uusap. Ayan po, ayan, kaya sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na Congressman Ungab na may 100 billion, okay, ang nakaambang na nakawin nila. O baka nanakaw na nga ito, baka na-release na nga ito. Ayan, tignan mo. After the acronym NIA, delete the amount in figure 74,570,700, billion pala ito. 74,570,743,000. Ayan, tignan mo.
Kita niyo mga kapalangga, blanco, blanco, blanco. Ayan. Kaya pinresent nila yan sa Korte Suprema. So ngayon, mga kababayan, okay, nawala na offense, balik tayo sa ating alindog. So ngayon mga palangga, ano ang mangyayari dyan? Okay? Ano ngayon ang mangyayari dyan sa, ano na yan, sa pagpa-file ng grupo nila, Attorney Vic, ng petisyon na petition ng certiorari dito sa Supreme Court So syempre in-expect natin na paboran ng Korte Suprema ang taong bayan at ito ay tignan dahil ang illegal at kriminal naman talaga ito at kitang-kita ninyo dahil umamin na, although hindi umamin si Grace po, si Escudero, si Tambalosos hindi nagsasalita, yung mga buwakan ng inang pumirma dyan ng mga senador, yung iba hindi nagsalita. Pero itong si Kimbo ay umamin siya na talagang may nakita siyang blanco pero idinipensa niya na hindi daw to illegal. Well, ano pa bang ididepensa ni Kimbo? Kasinungalingan. Recently, meron siyang interview sa Bilyonaryo. Hirap na hirap siya magsalita. 'Di ba? Dahil daw nagpapakalat daw ng fake news sa social media simula nung tinakil niya yung 125 million confidential fund ni Inday Sara. Pero ang totoo, doon sa interview niya, hirap na hirap siya magsalita dahil tinatanong siya doon kung ano yung nagiging impact sa kanya mga anak. Pinapaliwanag daw niya. Tapos hindi niya binanggit na ang tinutuligsa ng taong bayan sa kanya yung mga mamahalin niyang Rolex, mga Hermes na bag, yung kanyang artista band o kung ano pang mga mamahaling gamit, 'di ba? Yan ang ipaliwanag mo sa anak mo. Saan mo ninakaw puki ng inaka Kimbo, yang mga Rolex na yan sa kabila ng sweldo mo na kung sweldo mo lang ay hindi or yung mga representation niyo hindi aabot sa mga sa halaga ng mga mga gamit na sinusuot mo na ipinagyayabang mo na galing sa pagnanakaw. Ipaliwanag mo sa mga anak mo na ang nilalamo nila galing sa kaba ng bayan. Tama. O ngayon, syempre, ipagtatanggol nila ang bicameral o bi-scam nila, mga palangga. Kaya good thing, sabi ko nga na nagpetisyon ang grupo nila Attorney Vic at Congressman Ungab para hilingin dito sa Korte Suprema na busisiin nila na itong bi-scam na ito ay scam talaga. Kaya I hope gumalaw itong Supreme Court na ito na talagang desisyon na nila na i-invalid o pawalang visa itong na to. Itong national budget na ito mga palangga kasi patunay na sila ay inabuso nila ang kapangyarihan dahil gusto nilang magnakaw lahat yung mga hinayupak na yan sa Kongreso na mga kasabwat nila. 'Di ba? Kaya suportahan natin itong itong babantayan talaga natin to at hindi natin dapat kakalimutan itong yung pagbantay dito sa Korte Suprema. Tandaan ninyo, meron tayong expose na ayon sa ating source na na may mga nababayarang mga huwes, mga judge dyan sa Supreme Court. At I hope, again, sila ay kumampi sa taong bayan kasi dapat nilang busisiin at ipaliwaan at desisyonan bakit may blankong line items only in the Philippines. Sa history ng Pilipinas, ang ginagawang pakikipagsabwatan ng Kongreso, Senado, at ng opisina ng mga bangag o bangag administration. Kaya dapat talaga ito ay kanilang ibasura yan dahil kailangan nilang panagutin itong mga walang hiyang ito. Itong mga bangag administration at lahat ng magnanakaw sa kaba ng bayan dahil ang kanilang intensyon para i-blanco yan, para mag-insert sila ng mga amount, okay? Ng mga ghost project o kung ano pa man para makuha nila ang pera ninyong mahigit 100 billion o baka nga, doon sa 6.3 budget
national budget, baka nga ang mapupunta lang sa mga proyekto, baka 1 trillion lang. The 6 trillion ay mapupunta sa, 6 trillion, 5 trillion ay mapupunta sa lahat ng pagnanakaw. Kaya dapat talaga, good thing na challenge ng grupo nila, Congressman Ungab at Attorney Vic, ang Supreme Court at sana bilisan nila ang kanilang aksyon. At dapat talagang panagutin ang mga jutang ginemes sa kanilang criminal, unconstitutional na ginawa, mga palangga. Dahil, okay, sabi ko nga sa inyo, harap-harapan kayong binaboy. Harap-harapan kayong ginagago ni Bangag. Niloloko kayo lahat ng mga kongresista at senado ninyo. Kaya nga pwede nga lang, bumalik na tayo sa barbaric. Gorgorin na lang lahat ang mga nasa kongreso, senado, ang nasa opisina, executive, lahat yung mga yan, dahil wala namang magandang na itutulong sa taong bayan, sa halip ay puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga jutang ginimes. Dapat yan ibasura ang ano na yan, ang national budget na yan. Dahil yan ay pakana ni Lisa Kidnapper, Lisa Smuggler, Tawatan, Tsoktsakkera, Demonya, lahat na ng kasamaan ay nasa kanya, nasa pamilyang Bangag. Kaya mga palangga, I hope talagang yung petisyon na yan ay sabi ko nga, madesisyonan. Okay? Madesisyonan ng tama ng Korte Suprema dahil maraming nilabag na batas, graft and corruption, pasok lahat yan. Diba? Pasok lahat, kaya nila ginagawa yan, abuse of power, o kung ano-ano pang pwedeng kasong ipa-file sa kanila dahil sa paglansi nila nitong budget ninyo. Yan po mga kababayan, sana nga umaksyon na po ang Korte Suprema para ayusin at busisiin itong ating national budget dahil napakalaki ho nito. 6 trillion ho ito na uutangin at ang magbabayad nito ay taong bayan. Wag ho tayo papayag na mapunta lang sa wala at mapunta lang sa mga politiko na nangungurap sa ating budget dahil wala ho mangyayari at babagsak ang ating bansa. So, ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-like at mag-share, mag-comment lang po dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.